Hi everyone! I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome to Graceful Homeschooling. So today ay magre-review tayo ng iba't ibang klaseng mga stapler na pwede natin gamitin as we start our home-based printing business. I'm also the creator of Papers to Profits. This is a comprehensive guide kung saan tutulungan ko kayo kung paano kayo mag-set up ng inyong home-based printing business at paano tayong posibleng kumita habang nasa bahay. So today ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klaseng mga staplers na pwede nyong gamitin as you start your home-based printing business. Plus, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung mga products na pwede natin gawin out of these staplers. At meron din tayong product demonstration in a while. So if you are ready, so papakita ko sa inyo yung mga stapler at kung ano yung mga products na pwede nating gawin from that stapler. So we will start with the long arm stapler. So itong long arm stapler, ganito ang itsura niyan. Kaya siya tinawag na long arm. It's because kayang-kaya niya na mag-staple ng hanggang dulo na ng ating bond paper kasi hanggang ganyan siya. Ang kailangan kasi natin kapag mga staple product ay yung na-staple natin yung at least A4 na bond paper. And hanggang dyan yan. So itong stapler natin na to, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit hindi siya pwede for mga ganitong stapled na mga products. But this time, ito yan. So, itong long arm stapler na to ay very useful ito, especially if you are starting pa lang sa home-based printing business. Although, the disadvantage na meron nito ay hindi ka makakapag-produce ng mga makakapal na mga stapled projects. It's because ang maximum capacity lang nitong ating long arm stapler ay up to 25 sheets of paper. So, medyo manipis lang ito, di ba? But, kung 25 sheets ito na baliktaran, that means 50 days na yon or 50 leaves na yon. So, kung halimbawa, nakikreate kayo ng mga journals or ng mga planners, that means kung 25 sheets yon na back-to-back, 50 days na gagamitin ng mga buyers nyo yung inyong product. Okay, I'm gonna show you examples ng mga products na ginawa natin from the long arm stapler. So here it is. So meron ako dito ang dalawang journals. This one is what you call the Seen, Known, and Loved Devotional Journal. And this one naman ay She Is Worthy. So ito ay binind natin using the long arm stapler, pero kung mapapansin ninyo, manipis lang sila. It's because ang capacity nga nito ay hanggang 25 sheets of paper lang. But you can do this na. So I have here itong Seen, Known, and Loved. So ito ay devotional journal. So yan yung itsura niyan sa loob. And this one naman ay She Is Worthy. So ganito naman ang itsura niyan sa loob. So we can do mga projects na kagaya nito. Well, pwede din tayo makapag-come up ng mga journals, na mga planners, devotionals out of this long arm stapler. Now, we will proceed to this one. So, ito namang stapler na to, ang tawag dito ay textbook stapler. Okay, ano bang difference ng long arm stapler from this textbook stapler? Itong textbook stapler ay hindi niya kaya na mag-staple ng kalahati ng A4 size. So, ibig sabihin, hindi siya din pwedeng gamitin sa mga notebooks, sa mga planners, devotionals, and journals na sa gitna natin i-stapler. Now, saan naman ginagamit itong textbook stapler? Well, ginagamit ito sa mga textbook, kaya siya tinawag na textbook. So, I'm gonna show you sample products na pwede nating makreate from this textbook stapler, and ito yung mga activity books. Now, if you are into learning materials like mga activity books ng mga bata, pwede kayong magsimula with this one. I think this one costs around mga 300 pesos. Only this one din ay 300 pesos din siya. So yan, ito yung example natin dyan. Ang ginawa natin dito ay in-staple natin dito sa pinakataas, tapos gumamit lang tayo ng cloth na duct tape para lang din matakpan natin yung mga staple wire na nandito. But we can create mga activity books using this one. So pwede din naman na kung halimbawa pag ganito yung orientation, no, pa-portrait, so pwede din naman staple natin dito, tapos lagyan din natin ng cloth na duct tape. So yan, makakagawa na tayo ng activity books or mga textbooks gamit itong ating textbook stapler. So another sample product here ay meron ako dito, yung Loving Jesus Everyday. So itong Loving Jesus Everyday, ito naman ay copy work
handwriting na activity book para sa mga bata. So yan, ganun din ang ginawa ko. So in-staple ko lang siya dito sa pinaka taas ng ating paper project, and then nilagyan ko lang din siya ng cloth na duct tape. Now, yung mga duct tapes ay meron kayong mabibili dyan na mga iba't ibang klaseng color. So, i-turn nyo lang yung inyong mga projects doon sa ating duct tape or cloth na duct tape para at least cohesive pa rin yung colors na meron tayo for our project. So, yan, dalawa lang to, pero marami pa tayong pwedeng magawa out of the textbook stapler. So, yan yung textbook stapler na. We will proceed to the heavy-duty stapler naman. So, itong heavy-duty stapler, medyo mabigat talaga to. So, heavy-duty talaga to dahil kayang-kaya niyang mag-punch ng hanggang 120 to 170 sheets of paper. Depende yan sa gagamitin nyo na staple wire. So, ganon kapal yung pwede nating magamit dito sa ating heavy-duty na stapler. So, I'm gonna show you mga sample products na ginawa natin dito. Mapapansin nyo na mas makapal na ito dahil nga kaya na niyang mag-staple ng makakapal na project. So, I have here, I think ito ay notebook or to-do list pala. So, yan. Meron tayong to-do list dyan. And ito yung itsura niyan. Tapos, this one ay planner naman. So, yan yung planner natin. And also, this one ay work from home planner. So, meron tayong work from home planner na ginawa. And ito yung mga notebooks naman. So, meron tayong notebook na pambata. Actually, marami pa akong mga ginawang notebooks na iba't ibang klaseng design dito sa Graceful Homeschooling na ginamit natin itong heavy duty na stapler. And ito din ay notes naman ito. Pang teacher naman yan. Pero yan yung loob niya. So, yan yung mga products na pwede natin gawin dito sa mga stapler na nabanggit ko sa inyo or pinakita ko sa inyo kanina. Now, magpa-product demonstration lang tayo kung paano ba natin gagamitin ito. Dalawa to, yung long arm stapler at yung ating heavy duty stapler. So, meron na akong na-print dito na templates. Yan. So, mag-a-apply lang muna tayo ng Phototab para at least ay protected pa rin yung ating mga products. Okay, so I have here itong self-healing mat. It's because importante na naka-flat talaga or flat yung surface na paglalagyan natin or pag-a-applyan natin ng Phototab. And then, gumagamit ako ng scraper para at least ay mas madali nang mag-apply ng Phototab. So, pinipili ko yung ganitong scraper kasi meron itong cloth or felt cloth para hindi magasgas yung ating mga Phototab. And I'm gonna use this one. Ito ay tinatawag na cold laminating film or yung Phototab. And then matte ang gagamitin ko na texture. Marami kayong makikita na mga iba't ibang klaseng texture ng ating mga Phototab. So meron tong mga leather, glitter, holographic rainbow, hologram stars, iba't ibang klase. So, depende sa project na gagawin ninyo. So, let's say kung mga pambata, mas maganda na ang gamitin natin glitter or kaya holographic rainbow para at least talagang maano sila, ma-engage, mahuhook sila sa ating mga products. But, like for example, yung mga notebooks or mga journals, pwede tayong gumamit ng matte, pwede din tayong gumamit ng leather. Pag gusto natin na medyo premium na yung ating product. So, mag-a-apply lang tayo muna ng Phototab. So, ang gagawin lang, i-lay flat nyo lang yan to make sure na walang kahit na anong dust dyan sa inyong self-healing mat. And then, mag-a-apply lang tayo ng ating Phototab. So, ganitong itsura niyan. And this one, ay pinipeel off ito. So, pag pineel off nyo to, yan. So, ito yung part na madikit. So, ito yung ididikit natin dyan sa project natin. So, technique lang na ginagawa ko ay I just fold. Yan, maliit lang siya. Para pagka pineel off kasi natin yan, tapos nilagay natin or in-apply natin siya, mahirap siyang ilagay, magdidikit-dikit na siya sa project natin. And pag dumikit siya, hindi na natin yan mababakbak at masisira na yung ating cover. So, meron na yung expense para sa atin. So, lalagay lang natin yan. Okay. So, naglalagay lang ako ng allowance na maliit dyan. Tapos, ang gagawin lang natin, ididikit lang natin dyan yan para hindi mag-move yung ating product. And then, slide lang natin yung ating scraper. Okay? Ngayon, ang ginagawa ko, kapag gumagawa ako ng mga notebooks, ng mga journals, ng mga planners, ay ina-applyan ko din ng Phototab sa back
cover. It's because yung moisture lang ng ating paper, pagka hindi siya balanse, magro-roll yung ating cover. So kaya merong mga nagtatanong sa akin ng mga students sa Papers to Profits, bakit po kaya nag-roll yung aking cover? Or bakit kaya siya parang nagpa-fly away, no? It's because hindi na-applyan ng Phototap yung back cover natin. So, kailangan balance yung moisture. So, we have to do on both sides. Okay? So, peel off lang natin ulit ito. And then, i-apply natin dito sa cover, sa back cover naman natin. And, ganun din, i-slide off lang natin siya. Or scrape lang natin. Dahan-dahan lang. You don't have to rush. Kasi pagka nagmadali kayo, tapos hindi pa kayo, or hindi nyo pagamay yung pag-scrape ng ating Phototap, sometimes nagkukulo-kulubot siya. And yun yung bagay na ayaw natin. Kasi pag nagkulo-kulubot na siya, syempre, hindi na yun papasa sa quality. Kailangan dahan-dahan lang ang pag-apply. So, we'll apply another one dito naman sa cover na to. Okay, so, tapos na tayo with the cover. Ang ginagawa ko dito, dahil meron siyang mga excess dyan on the side, ay ika-cut lang natin yan gamit ang scissors. Okay, gawin din natin yan dito sa ating isang cover. Medyo mas malaki yung size ng Phototap kesa sa A4 na photo paper. Kahit na A4 din yung size ng ating Phototap. But that's okay. Perfectly okay. Kasi mas madaling i-apply pag medyo sobra yung ating Phototap kesa yung saktong-sakto na sometimes hindi na sasakto talaga dun sa pinaka-cover natin. So here we go. So I have here itong 10 sheets of paper. So yan yung e-stapler natin gamit itong ating long arm stapler. But I'm gonna use itong scoring board para lang doon sa pinaka-cover natin para lang din alam ko kung saan yung sentro or saan natin i-staple yung ating notebook cover. Yung scoring board, meron yung mga linya-linya. So, mas madali nang maglagay ng linya dito sa ating cover. Tapos, diretsong-diretso talaga yan or straight na straight yung ating cover. So, ang ginagawa ko lang, nag-score ako ng 3 lines. Yan, kung makikita nyo, but I guess hindi siya visible masyado sa ating camera. Para mas madali siya mamaya na i-stapler. So, yan. Okay, ito namang isang cover ulit natin. So, make sure lang na pag nilapat nyo siya, talagang nakasagad siya dito sa side na to para we could score it properly. Yan. There. So, gumagamit lang ako ng scoring pen. Pero hindi na yun yung original na scoring pen natin. So, meron ako dito na dotted lines. Ito yung lalagay natin for this one naman. Okay. Now, stapler na natin sila. Unahin muna natin itong long arm stapler. So, usually, ang ginagawa ko lang, sinusukat ko lang kasi tinatansya-tansya ko lang talaga siya. Because, gamay ko na yung aking stapler. So, tatansyahin mo lang siya to where it will punch. Tapos, adjust mo lang ito para the next time na gagamitin mo siya on the other sides ay nandun na siya. Yun yung reference mo. So, okay, stapler na natin to. Yan. So, mapapansin nyo na nandyan siya. Ayan. So, ito siya. Tapos, yan. Sakop naman siya. So, we'll do it on this side naman. So, 3 yung stapler na ginagawa ko pagka mga staple project. Para lang din, ma-make sure ko na matibay talaga yung ating project. Tapos, itutupi lang natin yan.
Yan. Okay. Now, makikita nyo na hindi siya pantay dito. So, ang gagawin lang natin dyan, ika-cut natin yan using, pwedeng utility cutter kung wala pa kayong rim cutter. But since meron tayong rim cutter dito, yun yung gagamitin natin, pang-cut ng mga sides. And also, yung printer ko dito sa HQ ay hindi siya borderless. So, makikita nyo, meron siyang border dyan. So, we have to cut it para lang din maging borderless yung ating paper project or itong ating notebook. Now, we'll do this one, pero ang gagamitin natin ay itong heavy duty na stapler. So, tanggalin ko lang to dito. Heavy duty stapler ang gagamitin natin, pero pwede na kayong gumawa ng mas makapal na project dito sa heavy duty stapler natin. Pero we'll see lang kung sakto siya. Okay, sakto na yan. Aking reference. So, staple lang natin siya. Tapos, alam ko na din kasi kung saan siya i-stapler. Kaya, ayan. So, mabilis na lang para sa akin. But it's okay. You can take your time, all the time that you need para at least hindi kayo masisiraan ng project. Okay? So, yan. Makikita nyo, hindi rin siya pantay. It's because nag-a-adjust yung mga pages natin. So, merong mga nagtatanong, pwede bang hindi na lang natin siya i-cut? Well, my answer is no. It's because nag-a-adjust talaga. The more na kumakapal yung ating project or yung ating notebook, ay the more na mag-a-adjust dito sa edges yung mga pages natin or yung mga inside pages. Kaya kailangan talaga natin siyang i-trim or i-cut. Okay, so, ika-cut ko lang muna to sa ating rim cutter and then babalikan ko kayo with the finished product nitong ating dalawang paper project. Alright, so nakat na natin yung ating mga notebooks. So, ito yung dalawang finished product. So, makikita nyo na wala ng border just because gumamit tayo ng rim cutter kanina. Mas madali talaga na meron tayong rim cutter, but of course, pwede naman na mag-start tayo na ang gamit lang natin ay yung ating mga utility cutter tapos acrylic ruler. Makikita nyo, may sample din ako dyan sa screen nyo kung paano tayong pwedeng mag-start with just basic tools. So, yun naman yung encouragement ko sa mga students ng Papers to Profits na pwede silang mag-start with basic tools, pwede na silang kumita habang nasa bahay, pwede na silang makapag-create ng mga ganitong products using yung ating mga basic tools. Okay, so hindi nyo kailangan ng heavy-duty equipment para kumita tayo habang nasa bahay. So, here you go. Ito yung ating finished product. And I hope na natulungan ko kayo dito sa video na ito. So, kung nag-iisip kayo na kung ano ba yung business na pwede nyong gawin sa inyong mga bahay, na parang hindi na kayo aalis at lalabas, no? Para maalagaan nyo pa rin yung inyong mga anak. Create natin yung Papers to Profits para talaga sa mga stay-at-home at homeschooling moms na kagaya ko din. Doon tinuturo natin comprehensive guide ito kung saan tutulungan namin kayo mag-set up ng inyong home-based printing business. Paano ba tayo mag-create ng mga ganitong products? Paano ba natin ibebenta at i-market yung mga products na to? Ano ba yung mga tools, supplies, at mga equipment na kailangan natin? And alam nyo ba na meron din tayong exclusive community kung saan ay lalakad talaga tayo together in this kumikita habang nasa bahay journey. So, I hope na talagang na-encourage ko kayo na kahit pala basic tools lang, pwedeng-pwede tayo makapag-create ng isang product at pwede din natin itong ibenta at kumita habang nasa bahay. And thank you so much for joining me. Please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification bell nyo para hindi nyo na may miss yung mga ganitong content here in this channel at i-like nyo na rin at i-share ito para mas marami tayong mga mommies na matulungan na magkaroon ng kumikita habang nasa bahay journey. So, thanks so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!